Nagsisimula ang sine sa isang babae na si Sadie Rhodes na nagmamaneho habang tumatanggap ng tawag mula sa kanyang therapist. Ikinababahala niya ang kamakailang pagkawala ng kanyang katrabaho na si Eva at pinapayuhan siya ng therapist na gumawa ng mga hakbang upang unti-unting makapag-move on. Bilang tugon, sinabi ni Sadie na dadaan muna siya sa tindahan upang mamili ng mga kakailanganin. Sa isang malapit na pamilihang bayan, si Cole Turner ay nagpapatakbo ng maliit na tindahan ng mga halamang gamot. Napapansin ng kanyang mga kaibigan at katrabaho na tila hindi pa siya lubos na nakaka-move on mula sa kamakailang hiwalayan, kaya't hinihikayat nila siyang subukang lumabas sa kanyang nakasanayang mundo at magbukas sa panibagong karanasan. Ilang sandali pa, dumating si Sadie upang bumili ng halamang pandekorasyon mula sa isang tindero sa malapit. Ngunit dahil pansamantalang umalis ang tindero, si Cole ang pumalit at tumulong sa kanya. Nagkaroon sila ng pag-uusap, ngunit nauwi ito sa munting pagtatalo tungkol sa kung anong uri ng halaman ang nararapat niyang bilhin, lalo na't inamin ni Sadie na madalas siyang wala sa bahay dahil sa trabaho. Pagbalik ng tindero, hinihikayat niya si Cole na habulin si Sadie. Agad naman itong sumunod, humingi ng paumanhin, at lakas loob na inanyayahan si Sadie na magkape. Sa huli, pumayag si Sadie sa kanyang imbitasyon. Nagkaroon ng unang date sina Cole at Sadie, kung saan nagkape sila, namasyal sa isang museo, at ipinakita ni Cole ang sikat na hagdan na tampok sa pelikulang The Exorcist. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa isang karaoke bar kung saan kumanta si Sadie. Ngunit nang siya naman ang magparehistro kay Cole, umatras ito dahil sa hiya. Sa huli, hinatid ni Cole si Sadie pa uwi. Gayunpaman, hindi nila maitago ang matinding atraksyon sa isa't isa, kaya nauwi ito sa pananatili ni Cole sa bahay ni Sadie ng gabing iyon. Pagkaraan, umuwi si Cole sa bukirin ng kanilang pamilya upang dalawin ang kanyang mga magulang at ang nakababatang kapatid na si Matty. Ilang araw na rin mula nang huli niyang makausap si Sadie, at sunod-sunod ng mga mensaheng ipinadala niya rito. Dahil dito, napaisip si Matty na baka natakot na si Sadie at tuluyan na siyang iniwasan. Buong paniniwala naman ni Cole na si Sadie na ang babaeng para sa kanya. Ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang pamilya na hindi siya marunong sumugal at ni minsan hindi pa nga nakalalabas ng bansa. Sa gitna ng pag-uusap, bigla niyang naalala na naiwan niya ang kanyang inhaler sa bag ni Sadie. Dahil may mga tracking device siya sa karamihan ng kanyang gamit, natunton niya na nasa London si Sadie. Doon, naisip ni Cole na gumawa ng isang malaking romantikong hakbang, ang sundan at sorpresahin siya roon. Naglakbay si Cole patungong London, dala ang pag-asang matunton ang lokasong ipinapakita ng kanyang tracker app. Dinala siya nito sa London Bridge, ngunit imbes na kasagutan ng matagpuan, 3 malalaking tauhan ang sumulpot, pinatulog siya sa isang iglap at dinukot. Nagising si Cole sa isang madilim na silid sa ilalim ng lupa kung saan siya iniimbestigahan ng mabagsik na kontrabidang si Borislav. Napagkamalan nila si Cole bilang isang ahenteng kilala sa codename na The Taxman at pilit siyang pinapaamin tungkol sa isang napakahalagang lihim na code. Sa desperasyon, sinubukan siyang pahirapan gamit ang nakamamatay na mga murder hornet. Ngunit, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sumabog ang pinto at isang armadong nilalang ang walang awang pinaslang si Borislav at ang kanyang mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, nabunyag ang katotohanan. Ang misteryosong tagapagligtas ay si Sadie Rhodes, isang lihim na ahente, at siya rin ang tunay na taxman. Mabilis niyang iniligtas si Cole at inutusang sumunod sa kanya. Habang hinahabol sila ng mga kalaban, walang pag-aalinlangang pinabagsak ni Sadie ang mga ito sa sunod-sunod na putok. Sa wakas, nakalabas sila patungo sa ibabaw, sa mapanganib na lugar na kilala bilang Khyber Pass. Inangkin ni Sadie ang isang tourist bus kasama si Cole habang patuloy silang hinahabol ng iba pang mga kontrabida. Buong tapang niyang pinaatras ang bus kahit nakabuntot ang mga ito na nauwi sa pagkakasabog o pagkakabaril ng ilan sa kanilang mga humahabol. 2 kalaban ang nakasakay sa bus, ngunit mabilis silang napigilan.
Napatay ni Cole ang isa matapos niya itong saksakin sa muka gamit ang isang cactus na orihinal sanang pabirong regalo niya kay Sadie at tuluyang nahulog ito mula sa bangin. Samantala, binaril naman ni Sadie ang isa pang kalaban hanggang sa mapabagsak din ito. Matapos ang matinding habulan, nagtagumpay silang makatakas. Ngunit sa kabilang panig, isang disgrasyadong operatiba ng French intelligence na si Levique kasama ang kanyang tauhang si Wagner ay nakatanggap ng impormasyon tungkol kay Cole. Kumbinsido silang siya ang tinaguriang The Taxman at hawak nito ang isang lihim na code para sa mapanganib na bioweapon na tinatawag na Aztec. Dahil dito, nagpalabas si Levique ng bounty para kay Cole. Kailangan siyang mahuli ng buhay. Naglalakad sina Cole at Sadie habang mainit ang pagtatalo. Pinagbintangan ni Cole si Sadie na nagsinungaling. Ngunit gumanti si Sadie. Sinasabing masyado siyang naging clingy at mapilit. Inamin din niya na siya ang pumatay kay Elena matapos itong maging isang rogue agent. Sumakay sila papunta sa isang kalapit na bayan sa Pakistan upang makipagkita sa kontak ni Sadie na si Marco. Ipinahiwatig ni Marco na may romantikong nakaraan sila ni Sadie, bagay na agad namang ininanggi nito. Ikinwento rin niya kung paano siya nawala ng isang kamay dahil sa pagtulong kay Sadie, isang babala kay Cole na huwag masyadong mahulog o magpakabit ng damdamin sa kanya. Binayaran ni Sadie si Marco para tulungan si Cole na makabalik sa US upang maipagpatuloy niya ang kanyang misyon ng mag-isa. Ngunit bago pa man sila tuluyang maghiwalay, biglang pinatay si Marco ng isang bounty hunter na nagpapakilalang grandson of Sam. Balak nitong kunin si Cole para sa bounty, ngunit agad itong napatay ng isa pang bounty hunter na si Leopard na siyang tumakas kasama sina Cole at Sadie sakay ng kanyang sasakyan. Hindi pa nagtatapos ang kaguluhan. Lumitaw naman ang isa pang mas mapanganib na mga ngaso, si God the Bounty Hunter, na walang awang pinatay si Leopard at pinilit sina Cole at Sadie na magmaneho habang tinututukan sila ng baril. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang nabundol si God nang halos patay ng si Grandson. Sa kanyang huling hininga, ibinunyag ni Grandson kay Sadie kung saan dapat dalhin ang bounty. Habang nasa biyahe, nabanggit ni Cole ang tungkol sa passcode. Ipinaliwanag naman ni Sadie kung ano ang Aztec at sinabi niyang alam na ni Elena ang passcode bago pa siya pinatay. Nakaisip si Sadie ng plano para malinlang si Levique. Ipapanggap nilang bihag si Cole na kailangang panatilihing buhay. Sumakay sila ng eroplano kasama si Wagner na pilit binubuksan ang Aztec mula sa isang briefcase na pag-aari ni Levique. Ngunit pumalpak ang kanilang plano nang makita ni Wagner ang isang selfie na kinuna ni Cole. Larawan nilang dalawa ni Sadie habang natutulog siya. Nabigla at naasiwa si Sadie, ngunit hindi siya nagpatinag. Nakipaglaban siya kay Wagner at sa mga tauhan nito, habang si Cole naman ay mabilis na kumuha ng parachute. Sa gitna ng kaguluhan, tumalon siya palabas ng eroplano kasama ang sugatang si Sadie at ang Aztec. Lumapag ang dalawa sa isang isla, kung saan ginamit ni Cole ang parachute bilang pansamantalang tolda at ginamot ang sugat ni Sadie gamit ang mga halamang nakita niya sa paligid. Habang inaayos nila ang kanilang matutuluyan para sa gabi, ibinahagi ni Cole ang dahilan kung bakit hindi siya mahilig maglakbay. Ginagamit niya ang kanyang mga magulang bilang dahilan at sinasabing kailangan siya ng mga ito. Samantala, inamin naman ni Sadie na maaga niyang nawala ang kanyang ina. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, unti-unting muling naglalapit ang kanilang mga damdamin na tila binubuhay ang dating namuong pag-iibigan. Kinabukasan, nagpadala si Wagner ng mga tauhan sa lokasyong natuntun nila kung saan nagtatago sina Cole at Sadie. Agad silang tumakas, ngunit nasagip ng iba pang ahente ng CIA na dumating sa tamang oras at dinala sila sa punong tanggapan. Doon, isinailalim sina Cole at Sadie sa lie detector test sa loob ng isang silid. Sa gitna ng pagtatanong, tahasang inamin ni Sadie na isang pagkakamali ang pagliligtas niya kay Cole. Mas pinahahalagahan niya ang kanyang tungkulin kaysa sa anumang personal na ugnayan. Samantala, kinausap si Cole ng hiwalay ng isa pang ahente. Ipinakita sa kanya ang mga litrato ng mga taong napatay ni Sadie. Ngunit may isang larawan ang agad pumukaw sa kanyang pansin, ang bangkay ni Elena. Sa ibabaw nito
ay may isang halamang kaginamit noon ng mga sinaunang Aztec. Doon napagtanto ni Cole na ang genetic sequence ng nasabing halaman ang siyang tunay na code para sa Aztec. Sa huli, pumayag si Cole sa plano ng mga ahente na gamitin siya bilang pain upang mahuli si Levesque sa pamamagitan ng pagpapatuloy niya sa pagpapanggap bilang taxman. Nakuha ni Levesque ang unang bahagi ng passcode at kinumpirma ni Wagner na ito ay gumagana. Mas lalo siyang naiipit sa matinding pressure dahil kailangan maihatid niya ang Aztec sa kanyang mamimili na si Mr. Utami na nagbanta pang ipapapatay siya kung mabibigo siya sa misyon. Inilatag ng mga ahente ang isang palihim na tagpuan para kina Cole at Levesque sa isang umiikot na restaurant. Dumating si Utami upang makipagkita at muntik pang masira ang plano nang mapansing wala si Cole ng passcode. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Sadie at ibinunyag ang kanyang tunay na pagkatao bilang taxman sa harap ng mga kriminal. Nabuksan nila ang briefcase at natanggap ni Sadie ang kanyang bayad. Subalit agad niyang ibinaliktad ang sitwasyon. Naglabas siya ng $10 milyong pabuya kay Levesque upang mailabas sila sa kapahamakan. Sa isang iglap, naglipa na ang mga bounty hunter at sabay-sabay na itinutok ang kanilang mga baril kay Levesque, dahilan upang magtakbuhan ang mga natitirang bisita. Sumabog ang kaguluhan sa loob ng restaurant, habang ang buong lugar ay umiikot ng mas mabilis at mas delikado. Sa gitna ng labanan, muling nakaharap ni Sadie ang dati niyang nakarelasyon, isang matang bounty hunter na si Jonas, na pilit sinasabing binago niya ang buhay nito. Ngunit hindi ito napagtuunan ni Sadie dahil sa patuloy na bakbakan. Nakipaglaban naman si Cole kay Wagner at nauwi ito sa brutal na pagtatapos nang maitapon niya si Wagner sa umiikot na mekanismong pangdurog sa loob ng gusali. Samantala, sinubukan ni Levesque na makatakas kasama ang Aztec matapos niyang patayin si Utami. Kalaunan, dinala ni Cole si Sadie upang makilala ang kanyang pamilya. Makalipas ang 3 buwan, sumama na rin siya sa mga misyon nito. Kumuha ng mga target kapalit ng impormasyon, simula sa isang arms dealer na nagngangalang Raul. Ngunit bago ang lahat, nagkaroon muna sila ng maaliwalas at romantikong date sa isang museo.